si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bunsod ng sama ng panahon at malakas na ulan dulot ng bagyong Enteng ay muling naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH ukol sa leptospirosis na mula sa baha. Saan dito madumi ang tubig baha kung kaya't iwasan ang pagsulong dito hanggat maaari. Hinihikayat din ng kagawaran na kahit walang sugat o nararamdaman ay agad na kumonsulta sa doktor sa loob ng 1 hanggang 2 araw mangyaring ikaw ay lumusong sa baha. Dagdag pa ng DOH, libre ang konsulta at reseta sa government health centers at naka-price freeze pa rin ang mga gamot sa mga lugar na tinamaan noon ng bagyong Karina hanggang ika-23 ng Setyembre. Sa nararanasang bagyo ngayon na Enteng ay nakaantabay at alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Quick Response Team ng Field Office Eastern Visayas. Ang mahigit 70,000 family food packs at mahigit 29,000 non-food items ay nakaposisyon na kung saan patuloy ang komunikasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan. Tiniyak ng ahensya ang paghatid ng mabilis at agarang tulong sa mga apektado ng baha at insidente ng bagyo sa rehiyon. Kinumbinsi ni dating Presidential Advisor Salvador Panelo na tumakbo si dating Presidente Rodrigo Duterte bilang Vice-Presidente sa 2028 elections. Ito umano ay upang maging running mate ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Aniya palagi niya umanong nakakausap si Digong at pinayuhan niya ang dating presidente na tumakbo muna sa posisyon sa Davao. Samantalang matatanda ang sinabi ni VP Sara na wala siyang planong tumakbo bilang presidente sa 2028. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, bagyong Enteng nananalasa sa ilang bahagi ng bansa. Landfall inaasahan sa Isabela, Cagayan ngayong gabi. DOH pinag-iingat ang publiko laban sa baha at leptospirosis. Aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 8. PCG nanindigang mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal sa kabila ng pagbangga ng China Coast Guard. Taas singil sa presyo ng langis, asahan ngayong linggo. BIFAR idineklarang malaya na sa toxic red tide ang 2 coastal waters sa Visayas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nag-issue ang Kongreso ng sapina para kay Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO General Manager Rowena Garma, isang retired police lieutenant colonel dahil sa hindi nito pagdalo sa tuloy-tuloy na investigasyon ukol sa mga kaso ng extrajudicial killings, paglaganap ng iligal na droga at iba pang krimen. Ayon kay Representative Ace Barbers na siyang pinuno ng Quad Committee, ang kaugnayan ni Garma ay maaaring makatulong sa pagtunton ng salarin sa kaso. Aniya mangyaring hindi pa muling dumalo si Garma upang magpahayag ng katotohanan, nakahanda ang Kongreso na mag-issue ng warrant of arrest para sa kanya. Formal nang itinalaga ang e-travel app bilang opisyal na mekanismo ng pamahalaan para pangasiwaan ang pagbiyahe ng mga turista sa bansa. Mas mapapabuti din ang proseso nito sa pagdating ng mga operasyon ng ilang mga ahensya para sa pagmonitor ng mga biyahero. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riudique. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang administrative order na nagdedeklarang pagiging institutionalized ng Electric Travel Information o e-travel system. Sa ilalim ng AO24, ang naturang sistema na ang gagamitin ng ilang ahensya ng gobyerno pagdating sa labas-pasok ng mga turista sa bansa.
Kabilang din sa maisasagawa nito ang border control, health surveillance, pagkakaroon ng mga datos sa mga turista at iba pang travel-related procedure. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng technical working group upang pag-aralan ang sistemang ito na tumugon sa mga kasalukuyang batas at pamantayan. Disyembre taong 2022 nang magsimulang ilinunsad ang e-travel system at pinalawak noong Abril noong nakaraang taon. Kaakibat nito ang accessible na application na tinatawag na e-travel app. Ayon sa pamahalaan, layon nito na maging paperless na ang lahat ng transaksyon pagdating sa pagbiyahe. Ito ay para maiwasan na ang pag-fill up ng mga forms at pagkakaroon ng mahabang pila. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Don Artes ang kamakailang paglagda sa bagong Baclaran Market. Sa Memorandum of Understanding ay nilagdaan nito ng MMDA, Philippine Reclamation Authority, Parañaque at Pasay. Layon ng itatayong bagong Baclaran Market na maibsan ang trapiko at mas maging ligtas ang lugar para sa mga magnenegosyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bagyong Enteng nananalasa sa ilang bahagi ng bansa. Landfall inaasahan sa Isabela, Cagayan ngayong gabi. DOH pinag-iingat ang publiko laban sa baha at leptospirosis. Aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 8. PCG nanindigang mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal sa kabila ng pagbangga ng China Coast Guard. Taas singil sa presyo ng langis, asahan ngayong linggo. BIFAR idineklarang malaya na sa toxic red tide ang 2 coastal waters sa Visayas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nitong ikaunang araw ng Setyembre ay kinumpirma ng Department of Health o DOH ang 3 pang bagong kaso ng Mpox, 2 ay natukoy sa Metro Manila at 1 pa sa Calabarzon. Ang parehong kaso ay tinuturing pa rin ng milder form ng Mpox virus na mas kilala sa tawag na Clade 2. Ang Mpox Case 15 ay isang 29 na taong gulang na lalaki na mula sa NCR na nagsimulang magkaroon ng mga sintomas mula noong ika-21 ng Agosto. Samantalang ang Mpox Case 16 naman ay isang 34 na taong gulang na lalaki na mula rin sa NCR at nagsimulang makitaan ng sintomas mula ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa rehiyon ng Calabarzon naman, ang Mpox Case 17, 29 na taong gulang na lalaki ay nakitaan ng sintomas mula noong ika-19 ng Agosto. Ayon sa datos ng DOH, ang kabuuang bilang ng kaso ng Mpox ay nasa 17 na ngayon mula pa noong Hulyo 2022. 9 na kaso ang matagal nang nakarecover mula noong 2023 at 8 naman ang aktibong kaso na naghihintay para sa pagresolba ng mga sintomas sa kasalukuyan. Siniguro ng Philippine Ports Authority o PPA na patuloy ang mga operasyon nito sa kontra ng iligal na droga sa mga pantalan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nananatili ang dedikasyon ng Philippine Ports Authority o PPA sa pagpapanatili na malaya sa droga ang mga pantalan. Ito ang tinitiyak ni PPA General Manager Jay Santiago sa mahigpit na security protocols para hindi makapasok ang anumang iligal na droga.
Pagbabahagi ng PPA Port Police, mayroon na itong mga nahuling illegal drug substances sa pantala nitong taon kung saan dumaan ito sa baggage x-ray machine, pisikal na inspeksyon at K9 units patrol. Dinala naman ang mga nasamsam na paraphernalia at suspect sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at PNP Maritime para sa malalim na investigasyon at legal na aksyon. Ang mga nasabat na iligal na droga ay sa pantalan ng Lucena, Masbate, Ozamis, Jordan at Zamboanga. Payag ng PPA, suportado nito ang mga programa at kampanya ng gobyerno laban sa mga iligal na droga, kaya't patuloy rin nitong isinasagawa ang surprise drug test sa mga kawani. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Asahan ang taas-singil sa gasolina ng ilang mga kumpanya ng langis. 50 sentimo ang dagdag singil sa gasolina habang 30 sentimo naman sa presyo ng diesel. Samantala, pinakapataas na dagdag singil ay nasa kerosene na 70 sentimo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Bagyong Enteng nananalasa sa ilang bahagi ng bansa. Landfall inaasahan sa Isabela, Cagayan ngayong gabi. DOH pinag-iingat ang publiko laban sa baha at leptospirosis. Aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 8. PCG nanindigang mananatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal sa kabila ng pagbangga ng China Coast Guard. Taas singil sa presyo ng langis, asahan ngayong linggo. BIFAR idineklarang malaya na sa toxic red tide ang 2 coastal waters sa Visayas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.